Magandang araw uli, mga kapatid, JDB po. Eto si Mayora. So, ang latest na balita rito, 2 linggo na raw po na hindi raw nakikita na sa Tarlac, hindi lang po Banban, bagkus Tarlac pa. Yan, eto balita, GMA News. Alice Guo not seen in Tarlac farm. Talagang gago rin 'tong taga-media 'no. Talagang nilagyan niyo pa ng farm, ha. Sa tingin niyo titira pa 'to sa farm, napakayaman niya na, 'di ba? Lumaki lang naman si Alice sa farm. Pero hindi naman po nangangahulugan si Alice, sa farm pa rin po nakatira. Okay, sabi rin sa balita ng GMA News, Alice Go not seen in Tarlac Farm for several weeks already. See? Kailan ho ba yung nakaraang Senate hearing? Oh, sabi nung Senate Sergeant at Arms, aba, ginagawa ng Senate Sergeant at Arms, paano yun nalaman? Ito pa, suspected Bamban, Tarlac Mayor, Banban Tarlac Mayor Alice Goo has not been seen in her farm for several weeks already, according to the Office of the Senate Sergeant at Arms, citing information from the embattled mayor's helper. Okay. So yung tauhan. Okay, so hindi na siya bumibisita sa mga baboy niya. Senate Sergeant at Arms Roberto Ancan said this is in a report dated July 4 to Senator Risa Ontiveros with regard to their issuance of subpoena against Goo and her family members. Okay. Hindi ba't nag-serve din po ng warrant ng subpoena dito sa David Hamilia Law Offices, no, para doon sa ibang mga kapamilya ni Alice Goo. Kaya lang si Alice lang po ang kanilang kliyente, 'no. Kaya nga itinanggi. Etong iba, sabi nila hindi namin sila kliyente, hindi namin alam kung nasaan sila, yung whereabouts nila or any idea, wala kami. Eto pa, ang, abogado niya mismo si Attorney David nagsabi na hindi na raw dadalo, okey? Hindi na raw dadalo sa Senate hearing dahil na trauma. Hmm, 'yan. Hindi na dadalo si suspended Banban Mayor Alice Goo sa nagpapatuloy na Senate hearing kaugnay sa ni-raid na Pogo Hub sa kanyang munisipyo. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Stephen David, na hindi na raw kayang dumalo ni Guo dahil na trauma na ito sa hearing. Then, show the body. 'Di ba, attorney? Dapat ipakita ninyo. Oh, mag-ano kayo, mag-live kayo. Oh, dapat mag-live kayo dito sa Pilipinas, somewhere in one of the hotel in the Philippines, 'di ba? O kung saang clinic na kung na-trauma, 'di ba? No need to mention kung nasaan. Oh, 'di ba? Patunayan lang na nandito. Sapagkat ako naman po, mga kababayan, ako ho'y naniniwala na sumibat na 'yan. Wala na rito sa Pilipinas si Mayora Alice. Bakit ko naman po nasabing wala na siya dito? Nung nakaraang hearing po ng Senado, sinabi nila na hindi yung hindi siya nakadalo, 'di ba? Kasi ano ba dahilan nun, may sakit, 'di ba? Pero ang nangyari po sa kanya ay at the same day, umaga rin ho, sumakay ng helicopter, pumunta siya ng Zambales. Oh. Tapos ang sabi nga roon, etong helicopter na 'to is off to Manila, 'di ba? Hindi nga siya papuntang Maynila, eh. Hindi nga siya pumunta ng Maynila. Hindi siya nagpakita. Kung pumunta ng Maynila 'yon, then what's the reason bakit hindi siya pumunta ng Senate hearing? Same day lang 'yon. Hmm. Nakatakas na ho 'yan. Ito ngayon ang problema natin dito. 'Yun hong mga abogado, hindi ho kasi sila po puwedeng pigain. Puwedeng sabihin kasi ng abogado, hindi ko naman nakakausap 'yan, personally. Naka-communicate ko lang siya through her aide, 'no, na nagpadala sa akin ng, kunwari medical certificate, 'no, galing sa isang, psychiatrist ganyan na o psychologist o kung sino pa man, 'di ba? At, sumulat lang ako at sinabi ko, pinaalam ko sa Senado, sa komite na hindi po siya makakadalo. And besides, ang ginamit pong
Ang ginamit pong, lengguwahe roon ay might not attend. Hindi naman po rekta talagang sinabi na hindi na, hindi naman po will, might pong binanggit. Ibig sabihin may, malayong posibilidad na hindi po siya dadalo, pero totoo hindi na po dadalo 'yan. Malabo ng magpakita si Alice Goo. Mm. Lalo na sa mga ano, mga naka-pending na kaso sa kanya sa ombudsman, naku, non-bailable po yung mga kaso na yun. Ito yung problema rito sa atin kasi sa Pilipinas, 'di ba? Masyadong ano, masyadong, pina-public lahat ng mga bagay. Dapat yung mga ganyang bagay para ninyo, masiguro ninyong hindi ito makakasibat, huwag niyong ipapaalam ang inyong mga gamit, huwag niyong ipapaalam yung inyong mga diskarte na, "Kakasuhan na namin ito, mga non-bailable offenses." Oh, sa tingin niyo, 'di ba? Hmm, magpapakita pa 'yan, kakasuhan niyo ng non-bailable offenses? Jesus. Tapos dapat nga ngayon chine-check na po nila 'yan, yung mga properties ni Alice Goo, nung pamilya nito. Hmm. Baka 'pag dumating yung araw magulat na lamang sila, wala na yung mga properties, disposed na pala, 'di ba? O nabenta na kung kani-kanino. Tapos yung mga petsa ng mga bentahan, atrasado yung petsa. Pati yung notaryo publiko, puwedeng i-atras 'yan. Kukuha ka lang nung abogado na ano, yung abogado na walang kliyente, attorney no case, tapos titignan mo, "Kailan ka huling nagnotaryo?" "January pa po." "Okey, o sige, ilagay mong petsa ng notaryo mo, January." Oh, 'di ba? 'Yun ang mali sa kanila, 'di ba? Tama, Mami Peng, nauuna pa kasi ang presscon, 'di ba? And that is sino ba nagsabi noon, 'di ba? Okey yung Senate hearing, maganda, eh. Ang problema yung ibang mga bahagi ng gobyerno natin, yun ang problema natin dito. Unang-una nagpapabida kaagad. Para lang masabi na, "Alam niyo po ang ating gobyerno, ang ating pong Pangulong BBM ay may ginagawa po." Hindi po niya pinababayaan yung mga ganitong kaso. Tanginang buhay ito, 'di ba? Hindi po gano'n. Oh, tignan niyo ngayon, another bantag case na naman ito. Paano na 'yan, 'di ba? Alam niyo ako ano, kung akong ano diyan, dahil siya yung una nating nahagilap, 'di ba? Siya yung nakitaan natin na maraming alam. Dapat ang ginawa nila diyan, inoffer nila na, "Mayora, nag-investigate na kami, ito yung mga natuklasan namin, peke ang pagkatao mo bilang may Alice Goo. Therefore, matatanggal ka sa puwesto. 'Pag lumabas na ito sa publiko, mahihirapan ka na. May kaso kaming isasampa sa'yo. Pero kung makikipagtulungan ka sa amin, hindi namin ipapataw 'tong mga kasong ito. Ituro mo lang sa amin. Hindi rin na nila malalaman na ikaw ang nagturo." 'Di ba? Dapat gano'n. Turo mo lang, ikanta mo yung mga nalalaman mo kung sino-sino yung mga tao na sa mga big time na politiko, mga negosyanteng mga kalahi ninyo, ang protektor ng pogo sa bansa at ang mga nagpasok ng mga yan dito. Gano'n, papaano yung modus operandi diyan. Pinakanta na lang sana nila yan, eh. Oh, 'di ba? Dapat gano'n ginawa nila. And, because after all, ang ending po nito, itatapon din nila sa China yan, eh. 'Di ba? O 'di dapat gano'n na lang, binaybe muna nila, pagkatapos niyan, Mayora, pagka okey na, Mayora, ah, mainam pa ho, i-dispose niyo na yung mga ari-arian niyo, ibenta niyo na, tapos ipapa-deport na namin kayo sa China, gano'n, 'di ba? At least nahuli na natin dito, nalaman na 'di ba, mas big deal po 'yun, eh. Kaysa yung nahuli mo bahagi lang 'yan, 'di ba? Bahagi lang 'yan. Kumbaga 'yan lang yung nakikita natin na bahagi ng isang halaman, pero yung pinakaugat niyan, 'di ba, parang kulugo, yung wart. Nakikita mo kapiranggot, eh. Hindi na ba't ba naman kulugo na hindi kulugo, iceberg na lang. Kunwari iceberg, yung nakikita nating tip ng iceberg sa dagat, kapiranggot lang po yun. Pero yung
totoo pong laki nito nakalubog sa ilalim ng dagat, 'di ba? 'Yun po ang kailangan natin sa pamamagitan nung tip ng iceberg, 'yun po ngayon ang kailangan nating mapalitaw. Oh, dapat gano'n ang diniskarte nila, eh. Malaking tulong sana si Alice kung marunong silang dumiskarte. Eh, baka nga eto nga, sorry pinaghihinalaan ko yung mga ibang nag-i-investigate diyan dahil napansin ko sobrang daldal. Hindi kaya ito sadyang sinasabotahe nila, itong investigation na 'to? Because definitely for Risa Ontiveros, eh, sa kanya is investigation, 'di ba, in aid of legislation. Ano man ang mangyari dito, magkaletse-letse mang mahuli yan o hindi, sumablay, labas na ano yan, kay Risa Ontiveros, 'di ba? Pero pinakaimportante rito, ang achievement ay na nakita talaga, lumitaw kung sino yung mga promotor, kung sino yung mga sangkot diyan sa Pogo. Hmm, 'di ba? Gasino lang naman na puwedeng gawin 'yan, eh, mukhang sinasabotahe rin, eh, para talaga makapagtago, 'di ba? Problema ng Pilipinas ang ganyan, masyado agad nagpapabida yung mga enforcement agency natin. So, ano mangyayari dito, 'di ba? Ano mangyayari rito? Mm. Baka nga itong, pagmamakaawa ni SILG, "Pastor Apollo Kibuloy, sumuko ka na, meron ka ng warrant of arrest, sumuko ka na. Sinasabi mong wala kang kasalanan, eh, di sumuko ka." Mahirap bang gawin 'yun? Pero bakit mo lang ngayon 'yan nilabas, yung 10M, 'di ba? Dapat noon pa nga 'yan, eh. Oh, nung, napagkikita pa si Kibuloy, eh, sobrang bagal. Tapos sobrang maagang sinasabi yung mga plano, yung mga puwedeng gawin, wala, okey? So, ako naniniwala ako talaga wala na rito 'yan sa Pilipinas, si Alice Goong, 'yan. Siyempre kahit papaano, 'di ba, sabi hindi pa ba nag-executive session na sila. Nagkaroon na ng executive session. Diyan sa executive session na 'yan, posibleng diyaan, eh, marami siyang ni-reveal din, eh, sa executive session daw. Hindi naman si Alice, yung iba pang mga sangkot doon, nagkaroon silang executive session. Hmm. Eh, ang tanong, ano-ano yung mga ni-reveal, 'di ba? Kasi after that, eto na hindi na nagpakita si Alice, 'di ba? Ang tanong, eh, ano na mangyayari ngayon nito? Oh, dapat lang talaga mawala na yung pogo. Sa ngayon, maganda naman ang ginagawa diyan ng gobyerno, hinahayaan sila na nakikita ng mga ng batas natin, natututukan sila sa galaw nila, hindi sila binaban agad-agad, 'di ba? Kasi yung nga sabi ni ano, ni Martin Romualdez, eh, which is tama naman para sa akin, 'pag yan ay binan natin ang pogo agad-agad, mag-a-underground yang mga yan. Eh, ang dali lang naman mag-underground, eh, at dun na mas lalong mahihirapan ang gobyerno natin. Eh, ang tanong, eh, papaano yung mga tauhan nila, saan nila kukunin? O, eh, bakit 'pag binan mo ba yung pogo, yun bang mga empleyado nila, ah, uuwi na ba ng makakatakas ba yan? Hindi, itatakas lang nila, 'di ba? O, pag-declare ng rito ang nangyayari pa, ah, ibaba na natin ang pogo, ano na yan, kikilos na yang mga yan, lalayas na yan. O, pag-declare ng, presidente na ban na ang pogo sa Pilipinas, paglusob nila sa mga Pogo hubs, wala ng laman, 'di ba? And at the same time, nag-ooperate na yung mga Pogo underground. Oh, sa mga condominium, sa mga apartment, 'di ba? Gano'n lang gagawin ng mga 'yan. Yung mga empleyado nila, ang hawak nila, oh, yun pa rin, same person. Tapos, 'pag kailangan nila ng ibang mga tauhan pa, mangingidnap na naman sila ng mga Mandarin speaking foreigners. 'Di lalo ng nagkaletse-letse ang ating tourism dito kasi may mga kidnapper ng mga Mandarin speakers na hindi lang naman ang mga Mandarin speakers kailangan galing China.
Eh, 'di ba merong ngang teacher na dalawa yung isa buntis, kinidnap nila, oo. Kasi yun ang kailangan nila sa operation nila, eh. Ay naku. Yeah, that's correct. Legal ang pogo. Wala namang nagsabing hindi na wala namang nagsasabing hindi legal ang pogo. Legal ang pogo. Dahil nung panahon ni Duterte, ginawa niyang legal. Pinapasok niya ang pogo na inilalabi nga sa kanya mismo ng China na huwag mong papasukin yan diyan dahil ganito, ganito ang mangyayari. Dito nga sa amin, ban ang pogo. Oh, meron lang isang lugar, may autonomy kasi ang, Macau. Kaya nagagawa ng Macau na meron silang mga pasugalan doon, merong mga casino doon sa Macau. Pero ang pogo, ayaw talaga nila maski sa Macau walang pogo. Kasi nga iba ginagawa nila, eh. Biro mo kakanain nila yung credit card nung tao, nanakawan nila ng laman. Okey lang sana yung sugal lang, eh, 'di ba? Ano ba pinagkaiba ng sugal na harapan at saka yung sugal na online? Ang problema kasi 'pag na-register na yung credit card, ninanakawan na ng ninanakawan. And that is the big problem caused by Pogo, 'di ba? Ano, nasaan na yung mga kasong na isinampa sa mayor? Bakit wala pang warrant of arrest? Puwede lang tapusin ng Senate ang hearing kasi conclusive na ang resulta. Well, unang-una, sagutin natin paatras. Yung sa hearing po ng Senado, this is in aid of re-election. Hindi ho, in aid of legislation naman. Kasi 'di ba, kailan ba nanalo si Risa Ontiveros? Ngayon naman 2022 'yan, eh, oo. Pero for Risa Ontiveros, ako naniniwala ako meron tuma-target 'yan ng, higher position sa 2028. Tatakbo 'yan pagka pangulo. So, sa kanya, ano 'yan, nagbi-build up na siya ng kanyang sarili, okey? So, ngayon kung bakit wala pang warrant of arrest, 'yun ang problema ng ombudsman, ah. Ang tanong, eh, ombudsman gaano ba katagal bago kayo mag-review, 'di ba? Dapat kasi habang dinidinig pa lang yung mga kaso mga kababayan, ang ombudsman, eh, nakaantabay na rin diyan. 'Di ba sa mga balita, tinitignan na rin nila 'yan para pagdating ng, dapat na keep in touch sila diyan, eh, sa Senado, o sa NBI. Para 'pag oras na dumating na yung kaso sa kanila, titignan na lang nila yung ebidensya. Kumbaga, just only formality na lang. Then, yun na, pagpasok sa kanila, okay, 'di ba, in few days, labas na, 'di ba, ng warrant. Oh, eh, wala, sinuspindi lang nila. Okay, so end na natin, iwan muna natin 'to si ano, si Alice.